Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos ibunyag ng PAOK na alam na nila kung sino ang mga may-ari at mga politikong sangkot sa mga notorious na pogo sa Porac, Pampanga, kung saan bumubuo na ng malakas na kaso na isasampa sa kanila. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies. As well as we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners, the so-called beneficial owners of this particular scam farm. So all of these individuals will be charged accordingly with the different violations that they've had. Also, meron din po tayong mga na-identify ng mga quote-unquote managers, mga torturers, mga enforcers na naituro ng ating mga witnesses at saka ng mga complainants. Makakasuhan din po natin ang mga ito. The 402 canceled POGOs po ay karamihan po naman doon nag-ooperate pa eh. Ibig sabihin, kinakailangan isipin natin mabuti muna kapag i-ban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar. Kasi mas magiging problema po sa atin yon kapag we totally ban them pero wala tayong mekanismo kung papaano natin sila madideport, paano natin makukuha yung mga equipments nila, paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila. So, kinakailangan upuan po ito ng mga policy makers. Ayon naman sa intelligence agency, tama lang ang ginagawa ngayon ng Marcos administration na huwag agad isara ang mga pogo dahil kailangan nating mahuli ang mga protektor na politiko at ang mga espiyang in-check na nagdilik ng mahalagang impormasyon ng gobyerno at military security. So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Malaking problema para sa national security ng bansa kung mapapatunayang nakapasok na ang mga espiya ng China sa mga pogo hubs sa bansa. Kasunod ito ng pagkakadiskubre kahapon ng mas marami pang Chinese military uniform at isang police service medal. Kung authentic ang mga ito, dalawang bagay ang kinukonsidera ng PAOK. Una, mayroong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na veteranong pulis o sundalo ng China. At ang pangalawang posibilidad ay ang pagkakaroon ng espiya na nagtatago sa mga Pogo Hub. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? Ilan sa mga uniforme na nakita sa ni-raid na compound ay luma na. We've talked to military experts from within the intelligence communities and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So po pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. Ngunit hanggang walang matibay na ebidensya na may nangyayaring pang-eespiya, mananatili daw na paniniwala ng PAOK na koleksyon lamang ang mga ito. Samantala, tukoy na ang pagkakilanlan ng may-ari ng Lucky South 99, bagamat hindi pa ito isinasa publiko. Bumubuo na ng mas malakas na kaso ang otoridad laban sa kanila. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies. As well as we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Maiiwan naman sa bansa ang mga biktima at mga suspect habang nililitis ang kaso. Sa ngayon, inaantay pa ng PAOK ang kanilang pondo para masimulan na ang pagpapadeport sa mga dayuhang manggagawa.
Kahapon sinabi ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na umaabot sa 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa loob ng 4 na buwan sa pangangalaga sa mga illegal foreign workers. I think the President should step in. But as to how the President should step in, yan yung magandang pag-isipan. So, a task force probably headed by the DOJ. Ang pagbuo sa isang task force ang maaaring gawin ng ehekutibo upang makatulong sa pagresolba ng problema sa paglipanan ng iligal na nag-ooperate ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Ayon sa policy analyst na si Atty. Michael Henry Yusinko, dapat nang manghimasok dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ito ay usapin na ng seguridad at nakataya ang kinikita ng gobyerno mula sa POGO. This is a police matter. This is a national security matter. This is also a revenue generating activity matter, no? So taxation matter, all within the purview of the executive branch. Kamakailan lamang nadiskubre sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang pinaniniwalaang uniforme ng Chinese military personnel. Bagay na ikinabahala ng ilang senador at muling umugong ang panawagan na iban na ang operasyon nito. Pero ayon kay Yusinko, dapat pag-aralan muna ang ipinapanukalang total ban ng Pogo. Now, kung mag-i-impose lang tayo ng total ban, nasagot ba natin yung mga problema na yon? Yung bakit nakakalusot ang mga illegal activities? Dapat rin anyang tignan ng pamahalaan ang maaaring pagpapabayaan ng ilang opisyal kaya nakalusot ang illegal POGO activities. Maybe it's not actually laws or more laws that are needed to fill that gap. Di ba? Baka ang kailangan natin is more of a dedicated monitoring from our police, from our national security agencies, and maybe also kailangan natin tignan yung mga local executives natin. Bakit tila parang pabaya sila pagdating sa POGO operations sa kanilang mga areas. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.